Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang pakikipagdigmaan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagsakop niya sa lugar ng Al-Khaybar. At nakaraan ay nasakop na niya ang lugar na kung nasaan lugar ng Al-Nata at Asyak. Ito ay mayroong 5 lugar, no? Na nasakop niya, medyo nagtagal sila dito bago ito nasakop ng prophet sallallahu alaihi wasallam. So after that, yung mga tao, kapag nalulupig nila ang isang kuta na may kasamang kastilyo, ay umaatras sila sa isang puta at na may kasamang kastilyo. Until finally, naubos nila ang saan Nata at Asyak. So sila sa pupunta. Wala na silang kuta doon. So sila ay pupunta kung saan ito ay kuta ni Abu al-Huqaiq. No? Abu al-Huqaiq. Ito ay mula sa Banu Nadir. Ito yung isa sa taong pinalayas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Banu Nadir na kung saan dalhin nila lahat ng madadala nila. So dito ay ginawa pag namuno sa Al-Khaybar ang taong ito. Ito ay malaking pagkakamali din ng ibang Hudyo na ginawang namuno ang taong ito. Okay? So in this situation, ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan bilang isang pinuno na ipaglalaban niya kayo. Hindi. Ito ay masyadong duwag na pinuno. Masyadong mahintutukitin. Kaya ang pagsakop dito ay hindi masyadong mahihirapan dito ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin na ipakita ng kaduwagan ng mga ito mula sa kanilang lugar sa Banu Nadir na hindi man ito pinagtanggol, kundi inayahan na lamang nilang iwanan ito ang lahat kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban ng kanilang madala, kanilang mga asawa, kanilang mga anak, ang dalada nila papunta ng Khaybar. So dito umatras ang mga nanggaling sa Al-Nata at Asyak. Punta sila sa lugar ni Abu al-Huqaiq. So at doon ay dumating ang lahat ng nakatakas na kaaway ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Nata at Asyak at doon sila nagkuta kay Abu al-Huqaiq. Subalit, nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una ang bahaging doon kay Abu al-Huqaiq ang Al-Khatiba, ay ipinag-utos niya na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, medyo mahirap pasukin itong mga to. Actually, pinakamahirap to eh. So ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinag-utos niya na paligiran ito ng napakatinding pagpapaligid. Para tapunan lang takot ang mga tao sa loob, para sila ay sumuko o sila ay tapunan ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala kanilang mga puso. At makita nila ang tindi ng pagbabantay ng mga Muslim bagamat hindi makapasok sa kanila kung gaano sila kasi kawiling, kadesidido na sakupin ang lugar ng ito. Can you imagine 14 days silang pumaligid dito ng may matinding pagbabantay? Tumagal sila eh. 14 days kasi mahirap itong pasukin ang kanilang lugar. Nasa tuktok, mahirap ang daan, medyo bato-bato, parang may mga laba. So hindi basta makadaan ng tao, ng mabilisan, ang kanilang mga sasakyan. Pero ang diskarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay paligiran sila, ang mga Hudyo dito, bigyan ng takot ang mga taong ito hanggang sa sila ay magsilabas sa kanilang mga kuta. So, in this situation, 14 days hindi lumalabas ang mga Hudyong ito sa kanilang kuta. Kaya nang naisin na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang sakupin ito, pasukin ito, at napakahirap pasukin, ang ginawa niya, ipinahanda niya ulit yung mga katapult, o magtatapon ng bato para gibain na naman ang kanilang lugar na ito na kusaan ang unang sinakop ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lugar ni Abu al-Huqaiq. So, pinalagay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o pinahanda niya ang catapult upang sila ay wasakin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama ang kanilang lugar. Nang makita ito ng mga tao dito, ay naisipan nila agad na makipagkasundo. Kita mo? Makipagkasundo. So meaning, ito ang lugar ni Abu al-Huqaiq,
mga duwag sila. Tsaka hindi sila biyasa sa labanan talaga. Nakikita nila yung paggalaw ng mga Muslim, pagpapaligid, 14 days, mukha talagang hindi sila tatantanan, mukha talagang willing silang pagpapaslangin ang mga ito hanggat hindi sumuko. So ang ginawa ng mga tao dito ay sumuko na lamang ang tao sa Al-Katiba kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakipagkasundo na lamang. Nakipagkasundo na lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito ang ginawa ni Ibn Abu al-Huqaiq. So pinatawag niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siyempre delikado ito, papasok siya doon. So ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ay pinababa nila. Ang sino mang gusto makipag-usap sa kanya, mabuti pa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, tiyak na sila iligtas at hindi gagalawin. So kung gusto makipag-usap ni Abu al-Huqaiq kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay bumaba siya at mag-usap sila kung anong kasunduan ang gusto nila. So pagkatapos nito ay bumaba o nagkita ang mga ito. Isinuko nila ang kanilang buhay, meaning surrender sila. Isinuko nila ang kanilang buhay, ang sino mang mandirigma sa kanila, ay isinuko na nila ito. Subalit, nakiusap sila kung maaari ay katulad na lamang ng mga iniwanan nila sa lugar ng Al-Nata at Asyak na sila ay manatili na lamang doon. Manatili na lamang doon at maging hati-hati na lamang kung saan sa aaniin doon. But actually, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayaw niya nung una, ayaw niya itong mangyari, ang manatili sila doon. Ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mangyari sa mga ito tulad ng Nadir. Umalis sila dito, kasamang kanilang mga pamilya, wala silang dadalin, maliban ngayon, ang damit lang nila at ang kanilang pamilya. Wala na silang dadalin, maliban doon, at iiwanan lahat ang kanilang mga dapat iwanan. Walang dadalin, hindi katulad ng Nadir. Kaya mo dalin mo, pinto mo, bintanam, dalin mo. Dito, wala. Wala silang dadalin dito sa lugar na ito. Kaya, ang kasundoang ito ay naging kumpleto ang pagsuko ng mga ito sa mga kamusliman. Okay. So, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay niloko nyo ako, mayroong kayong itinago, itinabi, maliban sa suot ninyo, sa pamilya ninyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mawawala ang pangangalaga ng Allah at ng sugo sa inyo. Meaning, gagawin namin kung anong gustong gawin namin sa inyo. So in this situation, ito ang naging kasunduan, umalis sila doon. At alam natin, doon sa una, nagkaroon ng hati na aanihin doon sapagkat walang mag-aasikaso doon. Na wala pong taong masyadong mag-aasikaso mga Muslim doon, konti pa lang Muslim. Hindi pa nila kailangan talagang malawak na lupa. Pero actually, tandaan ninyo, hindi pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam manatili ang mga taga-Nata at Asyak na sila ay manatili doon. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa iniwanan niya, ati sila sa kikitay, sa ani, hanggat gusto niya lamang. Actually kasi nung namatay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at dumaming Muslim, lalo sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, pinaalis na yung mga yan dahil kailangan na ng mga Muslim ang lupa at sila ang nanirahan doon, sila na ang nagbungkal doon. That's why, bagamat sila ay naroon hanggat gusto lamang ng mga Muslim o ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung kailan sila mananatili doon. At dito naman ay wala silang dadalhin, pinapalaya sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging ginto o pilak dito. Wala silang dadalhin kundi suot nila, damit nila, anak nila, asawa nila, wala na silang dadalhin maliban sa mga ito. Pati sasakyan, kamelyo, kabayo, wala silang dadalhin. So ito ay pumayag sa kasunduang ito. That's why, nang mangyari na ang bagay na ito, itong mga anak ni Abu Luqayq ay nagtago ng kayamanan. So gaya ng sabi natin kanina, kapag niloko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mawawala ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sugo sa kanila. Wala silang dapat itago, walang dapat panluloko. Ngunit may nangyaring pangluloko kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi itong si Abu al-Huqaiq or Ibn Abu al-Huqaiq, marami pa itong ginto, kayamanan, dinala niya ito noong mali sa Banu Nadir, nadala-dala niya ito sa Khaybar. At ginawa pa siyang namuno dito sapagkat napakayaman nito. So itong kanyang mga anak ay itinago nila ito sa lupa, binaon. Ang nagbaon dito kasama nila si Kinana bin An-Nadir. Siya ang nagbaon ng kayamanan na ito. Pinabaon ng anak ni Abu al-Huqaiq.
So in this situation, nang malaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinatawag niya itong si Kinana. At tinanong niya ito kung saan ang ginto binaon. Ngunit matindi ang pagtanggi ng taong ito. Hindi niya inamin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil may threat eh. Kapag niloko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maaaring kamatayan ang maging hatol sa kanila. So in this situation, hindi niya talaga bilanggit. Nag-deny talaga siya. Ngunit may isang lalaking Hudyo ang nagsabi. Tunay, sabi niya, nakikita ko yung si Kinana na umiikot sa hukay na yaon lugar na yaon. Araw-araw ko siyang nakikita. Doon sa ukay na yon. Doon niya tinago. Sabi niya, doon niya tinago o sugo ni Allah, ni Kinana, ang mga ginto ng magkapatid na yan na anak ni Al-Hukayk. So in this situation, pinapunta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba kung saan umiikot ito para hukayin. At dito ay natagpuan nila ang kayamanang itinago ni Kinana. Ngunit hindi pa satisfy ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon pa siyang itinago. Na tinatanong pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan niya pa itinago ang iba. Ngunit hindi niya pa rin inamin. Kaya ibinigay niya ito kay Az-Zubair radiyallahu an. Sabi niya, Zubair, bahala ka dyan. Parusahan mo kung kailangan parusahan hanggat hindi siya umaamin. So ang ginawa ni Zubair, pinahirapan niya talaga ito. Tinutusok niya sibat dito. Tinutusok niya habang nakahiga, pinaamin. Ngunit ito ay hindi umaamin. Ang taong ito kay Zubair radiyallahu an. So in this situation, dahil sa ito ay muntik na mapatay ni Zubair ito, sa kakatusok niya ng sibat sa kanyang dibdib ang taong ito eh. So in this situation, kinuha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Kinana kay Zubair at ibinigay niya kay Muhammad bin Maslama. Sabi niya, pugutan mo siya ng leeg. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kasi may napatunay na nakuha na yung gintong isa eh. Yung isa na lang, yung mga iba na lang ang hindi, pero napatunay na siya, niloko siya. So kamatayan ngayon ang naging hatol niya sa taong ito. At actually, isa itong kabayaran kay Mahmud bin Maslama. Kasi nung sila ay umiikot, sila ay nagro-ronda, binabantayan, minamanmanan ang mga kaaway sa kanilang kastilyo, itong si Mahmud bin Maslama na kung saan ay nagpapahinga ito, sumilong siya sa pader ng kuta ng Naim, yung nauna, Naim, binagsakan siya ng bato doon eh. So in this situation, isa pa rin sa kabayaran na nangyaring ito para patayin ng taong to. Dalawa ang naging kaso. Kabayaran ng mga kaaway sa pagpatay nila sa kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kabayaran sa pagtago niya ng kayamanan ng magkapatid na ito, siya ang nagbaon. No? Sabi nga binanggit na ni Ibnul Qayyim rahimahullah na kung saan ay ipinag-utos ng dalawang anak nitong si Abu Hukayk na itago ang kayamanan nito o ginto, ito ang naging dahilan kung bakit ang taong ito ay pinatay. So hindi lang yan. Ang mga anak ni Abu al-Hukayk ay naging kamatayan din ang hatol sa kanila sapagkat sila ang pasimuno na magtago ng kayamanan sa kayamanan ng mga bano na dinadala ng kanyang ama. In this situation ay pinapatay din ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag siyang lolokohin. Mawawalan ng awa, pangangalaga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Higit sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, magiging malaya niyang patayin ang mga ito. Hindi niya na nga pinatay ito, pinabayaan na. Nagkaroon ng kasunduan. Ngunit sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag niyo ako lolokohin. Mawawalan pangangalaga ng subhanahu wa ta'ala at ako, ang sugo niya sa inyo. So linoko siya, nagtago siya, sabi niya wala kayong dadalin, maliban damit niyo, suot niyo, salawal niyo, anak niyo, pamilya niyo, pinababayaan ko na sa inyo. Meaning, pero linoko pa rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang naisin na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itaboy ang mga Hudyo sa Khaybar. Ang mga ito, sabi niya, nakiusap sila ngayon. Ito na, nais nang itaboy. Nakiusap sila ngayon. O Muhammad, sabi nila, kung gusto mo, kung papayag ka, ang lupain ito ay aming pagyamanin. Pauunlarin. Sabi niya, ng mga ito, kami ang mga ngasiwa, meaning, sapagkat mas alam namin kaysa sa inyo kung paano namin paunlarin ito. Bihasa kami. Palalayasin na sana ng Prophet sallallahu alaihi wasallam eh. Ayaw niya ng una na manatili sila dito, pinadadala niya lang. Damit, anak, salawal, asawa, yun lang pinadadala, walang sasakyan. Pero nagmakaawa sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning ang mga buong Khaybar, pati yung nauna, nataas siya, magiging ganyan. Magiging hati ang
biyaya dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ang magtatanim. Ngunit hangga't gusto lamang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sabi nila, Muhammad, hindi naman sila tatawag ng sugo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaaway to. Muhammad, sabi nila, kami ang mga laga, magpaunlad, paunlarin namin, at alam namin kaming bihasa, igit sa inyo sa bagay nito. At kaya nasabi natin, walang tao ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nangangailangan pa ng ganitong lupa para bungkal nito. Wala pa, hindi pa masyadong marami ang mga kamusliman. So sige, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, papayag kami. Okay, hati sa aanihin. Kayong bubukal, kayong magtatalim sa inyo lahat. Ang pagdating sa paghani, hati. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kondisyon na kung saan hanggat kailangan ko lamang gusto. Hanggat kailan ko lamang gusto. Meaning hindi kayo mananatili kung ayaw na lang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila'y mananatili. Ngunit pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam yan ng mga sahaba, especially the leader, Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum, at saka si Uthman radhiyallahu an. Alam nila yan. Kung kailangan na nila ang lupang ito, ikukunin nila. Sapagkat alam nila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng kondisyon hanggat gusto lamang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o ng kamusliman. That's why at the time ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, marami ng Muslim sa panahon niya at marami na ang nangangailangan ng lupain at kailangan ang pagkain, mga pananim, datiles, marami doon. So pinaalis na sila ng Prophet ni Umar ibn Khattab radhiyallahu an at pinatira ang mga Muslim doon. Sila ang nagbungkal, nagtanim para sa pangangailangan ng mga kamusliman. So maraming nakuhang labi sa digmaan sa Khaybar ang mga kamusliman ayon sa salaysay ni Al-Bukhari o Imam Bukhari rahimahullah mula kay Ibn Umar radhiyallahu an. So sabi nga ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, hindi kami talaga nabusog, meaning sa kanilang paglikas sa Madina, no, sa panahon nila, hindi kami talaga nabusog maliban masakop namin ang Khaybar. Meaning masagana talaga ang Khaybar. So nabusog sila ng gusto nang masakop nila ang Khaybar. No? So meaning talaga mabiyaya ang nasakop nila. Can you imagine, may mga hati pa sila dyan, na ani. May hating ani. Tapos ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay binigyan niya pa ng ang mga tao dito ng kanilang mga datiles. So nagkaroon sila ng sariling datiles. Ang mga companions dito, especially the muhajirun. Kaya mga muhajirun dito, yung mga binigay sa kanila ng mga ansar, nang ginawa silang magpa-partnership ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang magkakapatid sa pananampalataya, ibinalik na sa kanila umunlad na sila ibinalik na sa kanila ito. Kaya nabusog na sila nagiba ng buhay nila, naging marangya. Kaya sabi ni Aisha radhiyallahu anha, nang masakop ang Khaybar, ay sinabi namin, ngayon ay nabubusog tayo sa mga datiles. Talagang marami kasing datiles ang Khaybar kaysa sa Madina. Maraming datiles ang Khaybar. Kaya sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ngayon ay nabubusog tayo, labis-labis, sobra-sobra, maraming imbak na mga datiles, lalo na kapag umaani sila, no? Alhamdulillah. So in this situation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagpatuloy niya ang pagsakop sa lugar na ito ng Abu al-Hukayk, ngunit ang lahat ay sumuko, nagkaroon ng kondisyon na ganito. So meaning sa kanila na ngayon ang Khaybar. Sa kanila na ngayon ang Khaybar. At lahat ay may mangangalaga, silang magtatanim, silang magpapaunlad, ngunit ang pagdating ng ani ay hati sila. Hati sila. Okay? Yung kalahati dito actually, sabihin natin, 1,000, sabihin natin hati, no? Hati, 1,800, bigay tayong sample. Halimbawa, yung ani, 308,600, hati, no? Yung kalahati, gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Yung kalahati, itatabi niya para sa mga taong nangangailangan. Pag lumapit, ay may bibigay. So, ganun ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam until na pinagbigyan niya yung mga ibang mga muhajirun at mga Muslim na kanya-kanyang mga lupa at mga datiles para sa kanila. Alhamdulillah. So, in this situation, naging maunlad sila. Ang mga Muslim, maraming biyaya, no? Kasama ito sa peace treaty ng Hudaybiyah na isang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabagit sa Quran ito, binanggit nakaraan. Bakit? Hindi makatulong dito ang Quraysh dahil may peace treaty sila, kaya ang Hudaybiyah talagang malaking tagumpay ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito, isang malaking tagumpay, hindi nakatulong ang Quraysh, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamusliman ang lugar ng Khaybar. Actually, sa digmaang ito ay dumating si Ja'far bin Abi Talib, no?
na kung saan, at dumating din dito ang Asyariyon. Ang Asyariyon. Dumating din ang mga Asyariyon. As para sa inyo, ito'y galing Yemen. Na kung saan, nabalitaan nilang makikipagdigmaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay pupunta sila para tulungan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Khaybar. Ngunit itong sila Ja'far, alam natin na sumulat siya sa Abyssinia. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagpasulat siya para pabalikin sila Ja'far para tumulong sila sa Battle of Khaybar. Kailangan nila ang tao. That's why naglakbay din doon sila Ja'far, nagpadala ng barko itong ang Abyssinian leader. At sila ay sinakay sa barko para maglakbay. At nagkita-kita ito Napunta din doon sa Abyssinia itong mga Asyariyon na kung saan ay si Musa, Abu Musa, no? Ang leader yata sa mga Yemen, no? Kasi may salaysay na nakarating sa amin ng paglabas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Musa, habang kami ay nasa Yemen, kaya't kami ay lumabas at lumikas patungo sa kanya. So, at ako at ang mga kapatid ko, sabi ni Abu Musa, from Yemen, tutulungan nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, sabi niya, mga 50 kami kalalakihan galing sa Yemen. Okay? So, 50 sila na mga kalalakihan, kababayan niyang mga iba. So, sumakay sila ng barko. At dumaang barko namin, sabi niya, sa An-Najasi. No, doon nga sabi niya, nakita-kita sila Ja'far. So, in this situation, punta sila ng Khaybar para tumulong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay binigyan din ng mga hati mula sa samsam ng digmaan ang mga ito. Nang dumating pa nga si Ja'far, niyakap na talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ko alam kung natutuwa ako, Ja'far, sa pagdating mo, sabi niya, o sa pagiging matagumpay natin sa Khaybar na ito, hindi ko alam kung saan ako natutuwa kasi namimiss niya rin si Ja'far. Ito'y kanyang tiyuin, no? Kapatid dito ni Ali, radiyallahu an. Siya ang nagmando, nagmanipula sa mga kamusliman sa mahabang panahon doon sa Abyssinia. So that's why kayang masayang-masaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nang dumating sila sa Khaybar na hindi niya alam kung sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ko alam kung natutuwa ba ako, Ja'far, o aking tiyuin sa pagdating mo sa tagumpay na Khaybar na ito. So hindi, kita mo hindi niya alam, nalilito siya kung saan siya masaya sa pagdating ni Ja'far o sa tagumpay nila sa Khaybar. Alhamdulillah. So in this situation, nakarating sila dahil sa kahilingan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa An-Najasi, no? So, in this situation, isa sa naging asawa dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay si Safiya. Okay, Safiya. Meron kasi sila na kung saan nabihag na mga samsam na mga babae dito. Okay? So, alam natin itong si Dihya, no? Bin Khalifa al-Kalbi. So, sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto niya mag-asawa No, gusto niya mag-asawa, baby, wala pa siyang asawa rito. Kaya nag-request siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sabi niya, baka pwede niyo akong bigyan ng isang babaeng bihag. So meaning kasi kahit alipin mo o hindi mo kasal, kapag alipin mo, legal yan, halal sa kanila yan. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige, pumili ka ng babae sa mga bihag. So in this situation, humayo siya at kumuha ng bihag itong si Dihya bin Kalbi. Dihya bin Khalifa al-Kalbi radiyallahu an. So in this situation, kumuha siya ng babae. Ngunit ang nakuha niya ay isang anak na pinuno at napakaganda ng nakuha nito na babae. So dumating ang isang lalaki kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, O sugo ni Allah, ibinigay mo kay Dihya si Safiya binti Huyay. Okay? Binti Huyay na isa sa mga anak ng babae na namumuno sa Bani Qurayda at Bani Nadir. Hindi ito magiging maayos o maganda, Rasulullah. Insyaallah, sabi niya, maliban lamang dapat sa iyo mapunta yan. Sa iyo karapat dapat yan. Si Safiya. Tandaan yan, Naging asawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito sa Baitul na ito. Si Safiya, ang karapat dapat sa iyo, siya ay anak ng isang leader. So pinatawag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Dihya. Kasama niya si Safiya, yung napili niya. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumuha ka ng ibang babae. Kumuha ka ng ibang babae mula sa mga bihag, wag yan. Wag siya. So naintindihan ni Dihya. Gusto siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pagkatapos kumuha ni Dihya, inalok niya si Safiya sa Islam.
nagdawa siya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinaawa niya siya, nagpahayag sa Islam, at tinanggap ito ni Safiya. Dahil sa tinanggap ito ni Safiya, ay pinakasalan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mahar ay ang kanyang kalayaan ng babaeng ito. So ito ay naging asawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Safiya radhiyallahu anha, sa digmaang ito. Alhamdulillah. So in this situation, actually, siyempre asawa niya yan, sisipingan niya yan, nakita niyang may mantsa sa muka ang babayeng ito, si Safiya. So tinanong siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pasa niya, kung saan nakuha yung pasa ni Safiya. Sabi niya, o sugo ng Allah, noon kasi bago pa nagkaroon ng digmaan, bago pa kayo nagsakop dito, napanaginipan ko bago dumating ang araw ng buwan na digmaan, no? Okay. Na kung saan, ang buwan ay nawala. Nanaginip ako, ang buwan ay nawala. Okay? And then, nang mawala ang buwan sa kanyang kinalalagyan, bumagsak sa aking kandungan. Yun ang panaginip niya, na wala ang lugar, buwan doon sa lugar niya, nang makita niya, nandun sa kandungan niya. So ang interpretasyon dito, yun ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dating wala sa kanya at siya ay magiging asawa niya. Yun pala ang ibig sabihin ng kanyang panaginip na hindi niya alam. So itong asawa nitong si Safiya, na kung saan ay anak ito ni Binti Huyay, no? Anak ni Binti Huyay, leader ng Banu Nadir at Quraida. So in this situation, yung asawa niya, yun, inano siya sa mukha, sinaktan siya. Sabi niya, gusto mo ba, sabi niya, na makasama ang hari ng mga Muslim na yaan? Sabi niya, wala akong iniisip na ganun. Ninisumpa kay Allah, sabi niya, wala akong iniisip na ganun, Rasulullah, nung nangyari yun. Wala akong alam sa panaginip na yun. Pero siya sinabi niya, yung panaginip na yun, para magiging asawa niya. Gusto mo bang makasama ang hari ng mga Muslim na yaan? At sinaktan siya ng kanyang asawa. So that's why may pasa siya, yung palang panaginip niyang yun, ay magiging totoo na ang maliwanag, meaning ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na parang buwan na nawala sa kanyang kinalalagay sa lugar, biglang napapunta sa kanyang kandungan. Meaning, ito ang interpretasyon ng kanyang panaginip na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay isang liwanag, nagdadala ng liwanag, tagumpay, matuwid na gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dating malayo sa kanya, na nawala sa Madina at nagpunta sa kanila, napalapit sa kanila hanggang sa mapunta sa kandungan niya, meaning naging asawa niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning na panaginipan na niya. Ngunit hindi niya alam i-interpret ito. Ngunit ang kanyang asawa ay naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. That's why sinabi niya, inaasam mo ba? Gusto mo bang makasama ang hari ng taong Madinang yaan? Yung mga Muslim? Hari ng mga Muslim? Sabi niya, wala akong inisip na ganyan. Sabi niya sa asawa niya, sinaktan niya ang asawa niyang babae ito. That's why meron siya sapiyang pasa sa kanyang mukha dahil sa panaginip na yaan. Now, mayroon ding pangyayari sa Baitul Akbar na kung saan ay dito nagsalita yung buto. No? Buto ng animales. Na kung saan iniregalo ito ng isang Hudyo. Meaning buto ito ng tupa. Mahilig ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo, ang hilig niya, yung paa. Kaya nga marami kayong kumakatay, marami kayong nakikita kumakatay, especially the foreigner. Magtataka kayo, bakit yung paa ang gusto nila? Gusto nilang sundin ang paang gusto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkain. Yung paa. Ang gustong-gusto ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa animales, gusto niya ang paa. That's why mga foreigner, makita niyo magkatay, paa. O naguunan silang kumukuha ng paa. No? Gusto nilang masunod yung kagustuhan na estilo, pamamaraan ng pagkain ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mayroong isang Hudyong babae, siyempre masakit ang loob nito, nasakop sila, no? Nagmagandang loob siya na magbigay ng tupa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na luto. Ngunit mayroong dahilan kung bakit niya gagawin yon. So in this situation, ang Hudyong babaeng ito ay tinatawag na si Zainab binti Harith. Zainab binti Harith. Okay? Or binti Al-Harith, asawa ito ni Salam bin Miskham. Okay? So, inihaw niya ang tupa. Tupa ito. Chop-chop, pagkatapos inihaw niya. Pero bago niya inihaw, binigyan niyang laso nito. At tinanong niya sa mga tao, sa mga kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ano ba ang pinakagustong bahagi
na karne ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa animales. So, sinabi nila ang paborito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paa. Okay? Bahaging paa. Kaya't dinamian niya ang lason doon. Dumami pa ang lason doon. Dinamihan niya. Binigyan niya lahat ng lason. Matindi ang lason na ito. Matindi. Pag nakakain ka, mamamatay ka agad. So, binigyan niya yung paa ng mas matinding lason kisa sa ibang pagkaraniwang laman ng karne. At iniihaw niya ito at ibinigay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam yung bahagi ng paa. So, nang kainin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niyang kumain dito si Bishir bin Al-Bara, no? Bin Ma'rut radiyallahu an. Ito nakakain siya, nakalunok siya. Okay, si Bishir. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang kainin na niya, bigla niya itong niluwa. Bigla niyang itinapon yung nasa bibig niya, meaning hindi siya nakalunok. No? Bakit? So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karning ito ay may lason. So natakang babae, paano niya nalaman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang babaeng ito, meron din siyang sapantaha na tumama naman. Na kung saan, kung bakit nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na may lason, nagsalita ang buto sa kanya. Na sinabi niya, sugo ng Allah, ako ay may lason. Binigyan ako ng lason. So iniluwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine Galing yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang alam ang butong yan. Hindi naman nagsasalita yan. Yun ay kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsalita ang buto. Sabihin niya na siya ay may lason. Binigyan siya ng babae. So pinatawag ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang babaeng Hudyo na ito. At umamin naman siya na binigyan niyang lason. Bakit mo binigyang lason ang kinain namin? Sabi niya, kung ang isang hari lamang ang kakain, meaning pagkaraniwang kang hari, meaning ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung hari lang siya, tiyak na mamamatay ka at magiging malaya na ako. Ngunit kung ikaw talaga ay sugo at propeta, nalalaman ko ang karne ay magsasalita sa iyo. O kita mo, bago nangyari pa yun, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, alam ng babae kung ito'y propeta at sugo, ang karne ay magsasabi sa kanya, may lason siya. At nangyari nga yun sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, ipinagpaumanhin niya ang babaeng ito. But itong si Bishir ibn Al-Bara radiyallahu an, ito ay nakalunok at namatay. So dahil namatay, magiging kabayaran ang kamatayan. So kay Prophet sallallahu alaihi wasallam napapagumanhin na Ngunit nakakain pala si Bishir, siya ay namatay. So in this situation, siya rin ang babaeng ito ay hinatulan ng kamatayan bilang kabayaran sa pagpatay niya kay Bishir dahil siya ang pasimuno ng pagbibigay ng lason. So in this situation, alhamdulillah, walang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang kabuuang namatay o mga martir na namatay ng mga Muslim sa Khaybar ay iba-iba ang bilang nila. But ang pinakamahalaga ay mayroong namatay sa kanila. May nagsasabi na 16 ang namatay, meaning 4 daw sa Quraysh, meaning yung mga muhajiron, no? Isa sa Asja at isa naman sa Aslam. At isa mula sa mga taga-Khaybar, meaning may Muslim din doon. Ang nalalabi ay mga Ansar. May nagsasabi namang 18, may nagsasabing 19, may nagsasabing 23, kabilang na yung namatay sa lason, si Bishir. Okay? Ang namatay. Allah knows best kung ilan ang namatay. Pero ito ay mapalad ang mga taong ito kung sila ay namatay sapagkat sila ay naging syahid dahil namatay sila sa bahagi ng digmaan. Alhamdulillah. So in this situation, ang namatay naman sa mga Hudyo, sinasabi, higit kumulang ang namatay sa kanilang lahat ay 93 na bangkay. 93 na bangkay ang mayroon ang mga Hudyo. Then ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pumunta siya sa hilagang Khaybar naman. Okay? Mayroong mga maliliit kasi mga kutapan niya na napakadali na lamang yan para sa kanila. Yung iba nasakop na. Punta naman siya sa Padak. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilagang bahagi ito ng Khaybar. Nang makarating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar na ito, isinugo niya si Mahisa bin Mas'ud radiyallahu an sa mga Hudyo sa Padak. Isang pamayanan ito na kung saan nakalokasyon sa hilaga ng Khaybar. Upang imbitahin sila sa Islam. Alam mo naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala siya ng awa.
habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya pumapatay. Pinapatay niya lamang yung dapat talagang patayin. Ngunit ang kanyait na sila'y dapat patayin, binibigyan pa rin sila ng tsansa na sila'y akain sa katotohanan upang sagipin sila, higit sa lahat sa parusang matindi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakalaan sa mga taong mamamatay na wala sa Islam. Mas priority sa kanya yon na sila ay pumasok sa Islam. Kaya bago niya dinidigma ang isang lugar, pinipilit niya na sila ay akain sa Islam. Kaya di man si Ali radiyallahu anhu nakaraan, no? Binigyan siya ng siyang dala ng bandila at siya ang sasalakay sa mga tao, paintulot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero pinagbilin niya na akayin niya muna ang mga tao sa Islam. So ilaakay talaga nila ang mga tao sa Islam, nakikipagdigmaan sila for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Bago sila sumalakay, binibigyan pagkakataon ng mga tao ay mailigtas sila sa kaparusang matindi na naghihintay sa mga hindi mananampalataya sa kabilang buhay doon sa impyernong apoy. So sinugo niya si Mahisa bin Mas'ud radiyallahu an na kung saan ay ibatay niya sa Islam ang mga tao dito sa Padak. So balit, hindi nila pinansin. Hindi nila pinansin si Mahisa radiyallahu an. Okay? Hindi nila ito pinansin. Nang buksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Khaybar, ito, binuksan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Khaybar, meaning nasakop ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang malaman nila ito, ay nagkaroon sila ng matinding takot sa kanilang puso. Nasakop na pala ang daming lugar doon sa Khaybar na nasakop. Nang malaman nila ito, ay nagkaroon sila ng matinding pangamba, takot sa kanilang dibdib na itinapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga dibdib. Kaya't, ang ginawa nila ay nagpadala sila ng tao kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makipagkasundo sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Same, Padak, ibigay ang kalahati kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang aanihin kung paano ang nalaman nilang binigay na kasunduan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nakaraang nasakop nila. At pumayag naman ang mga ito. Ang Padak, remember, hindi ito labi ng digmaan. Walang nangyaring digmaan sa Padak. That's why wala dito magiging party. Kung nanaisin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi niya bigyan ng mga sahaba dahil walang digmaang nangyari dito. That's why ito ay special lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat walang nasangkot na labanan doon ang mga Muslim, mga ngabayo, maglalakad o nakasakay man sa mga kamelyo, wala. That's why special ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin, ito ay makatarungang tao sa pahintulot ng subhanahu wa ta'ala, ay magagamit ito sa pinakamainam at mabuti ang mga nasamsam dito o kalakating ibibigay na ani kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, dako naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Wadi Al-Qura. Nang makabakante ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Khaybar, nagtungo naman siya sa Wadi Al-Qura at ang kanyang mga kasamaan. At doon ay may naninirahan pang mga Hudyo. Talagang uubusin na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mga Hudyo, no? Ito kasi yung mga taong pasiklab sa digmaan eh. Kaya panahon nito para linisin talaga sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may mga grupo doon na mga Hudyo at nakikisama sa kanila ang ilan sa mga grupo ng mga Arabi din. Nang sila ay bumaba, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually sinalubong sila ng mga bato ng mga Hudyong to, pinagbabato ang mga Muslim, pinagpapana ang mga Muslim, pinagsisibat ang mga Muslim. At doon alam natin, isa sa kasaysayan ay napatay nila si Mudiim. Ito ay utusan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Mudiim. Huwag niyo kakalimutan ito. Sinabi ng matao sa kanya nang mamatay si Mudiim sa kakabato, pana o sibat ng mga taong ito, masagana para sa kanya ang paraiso, sabi ng mga sahaba. Anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Siya na may awak, may tangan ng aking kaluluwa. Siya ang may awak, may tangan ng aking kaluluwa sa kanyang kanang kamay. Tunay, sabi niya, ang kasuotan ay kinuha niya noong araw ng Khaybar ay mula sa labi ng digmaan nang hindi pa nakahati. Ninakaw na niya, meaning, kumuha na siya. Wala pang paghahati, walang order kay Prophet sallallahu alaihi wasallam.
kumuha na siya ng kasuotan, meaning hindi niya dapat ginawa yon. Nang dahil sa ginawa niyang yon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala pang order, wala pang pag-aati, kinuha na niya, meaning lumilitaw na ito ay nakaw. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay mananahanan sa nagliliyab na apoy. Napakaselan, no? Dahil doon sa kinuha niya, parang nakaw, hindi halal, siya ay mananahanan sa nagliliyab na apoy. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo nung marinig ito ng isang lalaki, meron din siyang dalawang sintas kinuha. Binalik niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam Binalik niya, sabi niya, ano ito? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dalawang tali sa impyernong apoy. Sabi niya, Rasulullah, ibinalik ito. O, di ba? Meaning haram yung ganun. Hintayin mo munang magbigay ng parte, hati ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka pwedeng kumuha hanggat walang order ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya magbibigay ng mga samsam. Hindi ka pwedeng kumuha lamang na hindi alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto mo, hingin mo sa kanya at kapag binigay ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, magiging halal ito sa kanila. Pagkatapos na yun ay inayos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagbato, nagpana, nagsibata, inayos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamaan sa pakikipaglaban. Hindi lalaban sila dito, lumalaban yung mga taong to So inihanay niya ang mga kanyang kasamaan at ibinigay niya ang bandila, una kay Saad bin Umada, ang isa pang bandila kay Hulbab bin Al-Mundir, ang isa ba ay kay Sahal bin Unayb, at ang isa ay kay Abad bin Bishir radiyallahu anhum. So sila ang may hawak ng mga bandila. Pagkatapos nito ay inanyayaan pa sila ulit sa Islam. Ayan nakapatay na sila. Inanyayaan pa sila sa Islam, subalit matindi ang kanilang pagtanggi. So nagamon pa ito ng duelo. Mubarasa. Nagkaroon ng duelo. Ang duelo dito hindi konti, naging maraming duelo. Ang one-on-one dito. So nagkaroon ng duelo dito. At tinugon ito ni Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, napatay niya ito. Pagkatapos may nagamon na naman sa kanila, napatay ito. Tapos si Ali na naman umarap radiyallahu anhu, napatay nila ito. So bawat isa ay naglahamon at napapatay nila ang mga Hudyong ito. So actually, ang naganap na mubarasa one-on-one, 11. Ang daming one-on-one. Ang daming mubarasang nangyari. One-on-one, 11. Lahat patay ang mga Hudyong ito. Walang namatay sa mga kamusliman. Okay? So at sa tuwing mapapatay nila, halimbawa napatay ng isa, Zubair ibn al-Awwam radiyallahu an. Napatay niya yung kanyang mubarasa. Pagkatapos nun, Allahu Akbar, takbir. Tapos aanyayaan nila sa Islam. Sa bawat mapatay nila ang kalaban, inaanyayaan sila sa Islam. Ganun sila talaga kahabag Actually, nakakabag sila sa tao, naaawa na sila ay gusto nilang akayin, mas mainam na sila ay pumasok sa Islam. Kaysa sa mamatay sila, nalabanan ng mga Muslim, kapag sila'y namatay, ay maiimpyerno kapag hindi nag-embrace. Kapag sila'y napatay, immediately wala na siya talagang pag-asa pang makapasok ng paraiso. Kaya bilang awa talaga nila, kahit na nakikipagpatay, kahit may namamatay sa kanila, inaanyayaan pa rin nila ito sa Islam. Mas priority nila yung tao, masave sila. Kasi abang buhay nga naman silang paparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya concerned din sila sa mga tao, kahit nakaaway nila, gusto nila itong manumbalik sa pananampalatayang Islam. At of course, para manumbalik sila, ibigay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat siya lamang ang sambahin ng mga taong ito o lahat ng lilikha na tao ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa tuwing dumarating ang oras ng pagsasala, kahit nakikipaglaban dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsasala sila. Medyo tumagal kasi ang labanan dito So, nagsasala sila. Umabot pa nga ng gabi ang labanan dito. Natapos lamang bago sumikat ang araw, sumuko na ang mga Hudyo dito. So, meaning natamo na rin dito ng Muslim ang tagumpay sa mga kalabang ito bago pa ang araw ay tumaas. Bago ang araw ay tumaas. Okay? After Fajar. So, nagsasala sila. Sasala sila. Pagkatapos ng after Fajar, bago tumaas ang araw, sumuko na ang mga Hudyo. So, in this situation, nanatili ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Wadi Al-Qura sa loob ng 4 na araw at dito ay ipinamahagi niya ang mga samsam. No? Ang mga samsam sa mga kamusliman na kung saan ay maraming kagamitan ang nakuha nila sa lugar na ito. Sumuko ang mga tao dito. And then ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nang malupig niya ang lugar na ito, okay? Pumunta naman siya sa Taima. Nang makarating ang balita sa mga Hudyo
sa Taima, nalulusob ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinalakay niyang padak, sinalakay niya ang Wadi al-Qura, sumurrender ang mga tao diyan. So ang ginawa ng mga taong ito, alam nila, sumuko na rin ang mga kakaibar na kanilang mga sinakop. So nalaman nila ang lahat ng mga pagsukong ito sa mga tao sa Taima. So in this situation, hindi man lang nila nagawang ipaglaban ang kanilang sarili o kanilang lugar. Sa halip ay, ang mga taga-Taima ay nagpadala ng mensahe mula sa kanilang sarili na kung saan ay mabilisang nakipagkasundo. Mabilisang nakipagkasundo na lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tinanggap naman ni ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay pinanatili sa kanilang mga lugar, pati kayamanan nila sa kanila. Ngunit ang ginawa dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbayad sila ng tax. Pinagbayad sila ng jizya sapagkat ito'y lupain na ng mga kamusliman. At gaya na sabi natin, hanggat gusto lamang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na manatili sila, sapagkat ito'y lahat, lugar na, pag-aari, samsam na ng mga Muslim, kapag ito ay ginusto na ng mga Muslim, kahit wala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay karapatan ito ng mga Muslim, pwede na itong paalisin sa kanilang mga lugar. In this situation, nang malinis na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga Hudyong ito, ang nagpapasiklab ng mga kaguluhan, ay sakop na ngayon ng mga kamusliman, pati kanilang mga ari-arian. Ang iba ay mga naglilingkod sa kanila para magtanim, magpaunlad, ng mga sakahan, at ang mga ani ay lahat bibigyan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng hati. Ay kaisipan na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay magbalik na sa Madina. At dito rin naganap, siguro natatandaan ninyo yung nakatulog silang lahat, walang nagpadyar. Pagod na pagod sila. Dito naganap yung hadith na yaon, na kung saan, nang sila ay magbalik na sa Madina, alam natin, pinagbilinan dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Bilal. Nabantayan niya ang gabi. Siyempre, pagod naman sila eh. Bantayan niya ang gabi, ingatan niya ang gabi, at gisingin mo kami. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning, parang hindi ka matutulog. Bantayan mo, pagod gabi. Ikaw magbantay, magsakripisyo ka. Ikaw magbantay, meaning wag ka matutulog. Pagkapadyer na, gisingin mo kami. Okay? So in this situation, talagang si Bilal, pinag-ingatan niyang bantayan ng gabi. Ngunit pinangimbabawan din siya ng antok. Hindi niya rin natiis dahil pagod na pagod, inantok din siya at nakasandal. Ayun, pagkasandal niya ay nakatulog din itong si Bilal radiyallahu an. So in this situation, walang gumising. Pajar na. Dumating na. And then dito tataas ang araw. Naramdaman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagtaas ng araw, pagdampi ng init sa kanyang katawan. Meaning lumabas yung araw. So in this situation, nagising ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinagsabi si Bilal. Hindi niya pinagsabihan. Kasi alam niya pagod din siya. Nakatulog pa. Itawil sa pala subhanahu wa ta'ala. Anong ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ay isang sunnah na kapag nakatulog ka sa isang lugar, ililipat siya ng ibang lugar. Lilipat siya ng ibang lugar. Kaya inanyayaan niya ang kanyang mga kasamaan na lumabas sila sa lambak. At pagkatapos doon ay nagpauna sa harapan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nila magsagawa ng wudu, at sila ay nagsala ng Fajr, no? So sunnah 'yon. Nakatulog sila doon, then lumipat ng lugar ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon sila nagsala. Okay? So in this situation, ang hadith na ito ay alam natin at tanyag ang hadith na ito na kapag nakatulog ka, walang masama kahit mataas na yung araw, ay magsala ka. Ngunit kung palitaw ang araw, nangyari din sa hadith na ito, lumilitaw ang araw eh. Hindi mo na sila nagsala eh. Nung lumipat sila ng lugar, pagkatapos ng talagang lumitaw na ang buong araw na yan, doon palang tumindig ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng sala. Kaya kapag tayo nakatulog, abang ang araw ay pataas, pabayaan muna natin itong lumitaw ang kabuuan ng araw na ito, at bago tayo magsala. Kasi dito, naka-tiyempo nagsasala yung mga sumasamba sa araw. Hihinto yung pagtaas ng araw. Kaya tayo, pataasin muna natin ang araw. Yung iba, nagbigay pa sila ng limitasyon na wag lang yung buo, magpalampas ka pa. Dahil paglampas niyan, doon pa lang sila titigil sa pagsasala. Kasi kapag ikaw ay nagsala, abang lumilitaw yan o papalubog, nagsasala sila o nagdadasal sila sa araw, pagsamba nila, baka maaring ang intention mo malipat doon sa kanilang gawaing pagsamba sa araw, makakagawa ka ng shirk.
That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam gumawa siya ng pag-iingat, turuan niyang Muslim. Sa pangyayaring ito, pinakita niya na para bilang pag-iingat, sakaling mawala sila, ang mga susunod na tulad natin, ay huwag kayong magsasala na ang araw ay palitaw o palubog dahil diyan sumasamba ang mga sumasamba sa araw sa panahong yang paglitaw at paglubog. Pabayaan mo ng lumubog lahat o lumitaw lahat. Kapag ito ay nagising tayo, limbawa, Fajar, nagising ka, abang araw ay palitaw, huwag ka magsasala. Lumipat ka ng lugar, magwudo ka, hintayin mong lumitaw ang kabuuan o pataasin mo ng konti at saka kayo magsagawa ng Fajar. Walang problema, pardonable dahil nakatulog. So ito ay isang dalil kapag nakatulog tayo at lumampas na yung sala, kahit na yung duhur, pumasok ang asar, nakatulog tayo, asar na magduhur tayo, pagtapos mag-asar, ito ay pardonable, hindi natin ito sinasadya. So inshallah, sa susunod ay dadako tayo sa kasaysayan pa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.